Ang pinakamagandang paghiganti ay hindi maging katulad ng iyong kalaban. Yan ang kasabihan na nabasa ko noon sa dyaryo. Pero para sa akin, na nasira ang pamilya at hindi ka agad nakakuha ng hustisya, hindi ako naniniwala rito. Kung ipinagkait sa iyo ang hustisya, magiging tikom pa rin ba ang iyong bibig? Magandang araw sa inyo, Hukom, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Camille. Ako ay 84 years old na. At kung nagtataka kayo kung paano ako nakapagpadala ng kwento sa inyo, yun ay dahil nagpatulong ako sa apo ko sa tuhod para ipadala ang karanasan kong ito. Malakas pa naman ako, Hukom. Sa katunayan ako pa ang naglalakad ng requirements ko para sa centenarian benefits para sa susunod na taon. Isinulat ko ito sa papel at ang apo ko ang nag-send gamit ang computer dahil hindi naman ako marunong gumamit noon. Nais ko lang ibahagi ang kwento namin ng apo ko 30 taon na ang nakalilipas. Tungkol ito sa paghihiganti namin sa mga aswang na kumitil sa buhay ng aming pamilya. Lola! Lola, gising po! Bakit? Bakit, Chris? Lola, may mga aswang na naman po sa labas ng bahay. Naghahanap na naman ng mabibiktima. Nakita ko po silang sumisilip sa paligid ng bahay, Lola. Ano? Anong sabi mo, ha? Lola, natatakot po ako. Ay naku, apo, kumalma ka lang. Paano mo nakita ang aswang? Malakas po ang huni nila kanina, pero bigla pong humina. Tapos po, may kumakaskas po sa bubong natin. Ay naku, apo, hindi nga maganda yan. Gawa lang sa anahaw at pawid ang bubong natin. Baka masira nila ng tuluyan. Lola, may isa pa po tayong problema. Si Kuya Jerome, lumabas na naman po siya ng bahay. Ano? Teka. Ay, oo nga. Wala na siya dito sa higaan. Abay, saan siya nagpunta? May dala po siyang itak eh. Hindi ko po alam kung nasa na siya. Baka po sinundan niya yung aswang. Ano? Hindi kaya naglalakad na naman siya ng tulog? Hindi po ako sigurado. Basta po, Lola, lumabas po siya ng bahay. Ay, teka lang. Apo, abutin mo nga ang buntot pagi ko at ang mga pangontra. Lalabas lang ako sandali, ha? Opo, Lola. Sige po. Sandali, kukunin ko lang po. Naku, nasaan na ba yung batang yun? Hindi siya pwedeng lumayo. Jerome! Jerome, nasan ka na ba? Jerome! Lola, ito na po yung buntot paging sinasabi nyo. Nandito na din po yung asin, bawang at saka holy water. Mabuti na lang po na ilagay ko yan sa iisang lalagyanan. Teka, dalhin mo yung ibang mga pangontra, ha? Hanapin natin ang kuya mo. Teka Lola, bakit po ako kasama? Aba, ayaw kitang maiwang mag-isa dito. Paano kung may sumugod dito? Mag-isa ka lang. Baka samantalahin nila yon para patayin at kainin ka. Ganun po ba, Lola? Sige na nga po, magdadala na rin po ako ng lampara. Hukom, ilang taon na kaming naninirahan sa kasalukuyang baryo at ngayon na lang ulit nagkaroon ng pag-atake ang mga aswang. Nagsimula ito 3 buwan na ang nakakaraan. Nang bibiktima sila ng mga walang muwang na mga tao. Dati po akong albularyo, subalit tumigil na ako sa aking gawain nang kami ay lumipat ng tirahan. 13 taon nang nakararaan matapos pumanaw ang aking anak at manugang dahil sa pag-atake ng mga aswang. Napagpasyahan naming lisanin ang dating baryo upang madaling makalimot at maiwasan ang panganib. Bago naganap ang massacre sa aming pamilya, umalis kami noon ni Jerome para pumunta sa isang pasyente na manganganak na. Ako ang tumulong sa panganganak at nag-alaga sa kanya, kaya't nanatili kami roon ng ilang araw. Pagbalik namin, nadatnan naming wala ng buhay ang aking anak at manugang. Simula noon, nagkakaroon ng mga insidenteng may nagagawa si Jerome ng mga hindi normal na bagay, katulad na lang ng paglalakad niya habang natutulog. Jerome! Jerome, nasan ka na ba? Lola! Lola, ayun po siya, oh! Nasaan? Nasaan ba siya?
Nandun po siya sa may mga talahib. Halika Chris, puntahan natin. Jerome! Jerome, apo! Lola, dahan-dahan lang po sa pagtakbo. Baka madapa po kayo eh. Ay, pero kailangan nating abutan ng kuya mo. Natatakot ako na baka hindi lang aswang ang patayin niya, kung hindi mga inosenteng tao. Ayun na po siya, Lola. Kuya Jerome! Kuya Jerome, tama na po! Jerome! Naku, Jerome, itigil mo na yan! Naku, nakapatay na naman siya ng aswang, Lola. Ay, naku, tumigil ka na, Jerome. Jerome, tama na. Patay na yan. Huwag mo nang tadtarin pa. Kuya Jerome, gumising ka na po. Kuya, tama na po. Ay, naku, Chris, lumayo ka. Wala siya sa katinuan. Baka pati ikaw mapagkamalan niyang aswang. Lola, ano pong gagawin natin para mapigilan siya? Susubukan kong pigilan siya. Lagyan mo ng asin ang ulo mo. Sige na. Ha? Lalagyan po ng asin? Bakit po? Basta, makinig ka na lang sa akin, ha, Chris? Sige po, Lola. Jerome, tumigil ka na. Uminahon ka na, apo. Lumapit ako kay Jerome. Sinubukan ko siyang yakapin at saka sinabihan si Chris na lagyan ng asin ang ulo niya. Paulit-ulit ko siyang tinatawag at nilagyan ng krus sa kanyang noo hanggang sa kalaunan ay huminahon na siya at nagising. Lola? Anong nangyari? Naku, apo. Naglalakad ka na naman ng tulog. Ha? Nasaktan ko po ba kayo, Lola? Hindi, apo. Huwag kang mag-alala. Wala kang nasaktan sa aming dalawa. Hay naku, salamat naman nagising ka rin, Kuya Jerome. Akala ko hindi ka na magigising eh. Sigurado ba kayo? Kung hindi ko kayo nasaktan, bakit may dugo ako sa katawan? Ano to? Kumalma ka lang, Jerome. Wala kang nasaktan sa amin. Pero may napatay ka na namang aswang. Oo, Kuya. Ang galing mo nga eh. Kaso, nakakatakot ka kasi baka pati kami saktan mo. Nakapatay na naman ako. Ano bang gagawin ko, Lola? Hindi ko na talaga makontrol yung sakit na to eh. Hindi mo kasalanan yan, apo. Pumatay ka ng halimaw. Halimaw ang pinatay mo. Kung hindi mo ito ginawa, siguradong makakapambiktima pa ito ng maraming tao. Pero Lola, anong gagawin ko? Parang hindi na ako gumagaling sa sakit na to eh. Huwag kang mag-alala, apo. Gagawa ako ng paraan para gumaling ka. Konting tiis lang, ha? Magtiwala ka sa akin. May tiwala naman po ako sa inyo, Lola. Ang kinakatakot ko lang, paano kung hindi ko na mapigilan at pati mga normal na tao o inosente mapatay ko na? Hindi mangyayari yon. Hanggat nandito ako, palagi kitang gagabayan. Lola, Kuya, umuwi na po tayo. Mamaya, may sumalakay pang iba eh. Sige. Iuwi mo na ang kuya mo, ha? Pupuntahan ko lang ang kapitan para ibalita ito sa kanila. Lola, hindi ka po namin pwedeng iwan. Baka mamaya sugurin ka rin ng mga aswang. Ang mabuti pa po, Lola, samahan na lang namin kayo, di ba, Kuya? Oo, tama ka, Chris. Nakailang lakad na kami nang may muling sumalakay na aswang. Ngunit imbis na sugurin kami, ay hinila nila papalayo ang namatay na aswang. Hahabulin sana namin, pero kaagad na itong nakalayo. Pumunta pa rin kami sa kapitan para ibalita ang nangyari. Nakasalubong namin sila at doon namin nalaman na may lalaking nagbalita na sinugod siya ng aswang. Inabisuhan niya kaming mag-ingat at sisikapin daw niyang rumonda tuwing gabi para walang mabiktima. Bumalik na kami noon sa bahay, ngunit bakas pa rin ang takot sa aking apo. Pagpasok namin, pinaupo ko siya at hinilot ang kanyang ulo. Jerome, hindi mo pa rin ba nakokontrol ang sarili mo? Ano bang napapanaginipan mo at naglakad ka na naman ng tulog?
Yun pa rin po, Lola eh. Napapanaginipan ko yung sinugod tayo ng mga aswang kaya lumaban ako. Sa panaginip kong yun, buhay na buhay yung mga magulang ko. Pinagtatanggol ko na po sila laban sa mga aswang. Ha? Naku, Kuya Jerome, dapat talaga gumaling ka na. Dati kasi, isang beses sa isang linggo ka lang sumpungin ng sakit mo. Pero ngayon, parang napapadalas na eh. Apo, hindi mo na naman ba suot ang pangontra mo? Ay nako, kaya ka siguro sinusumpong. Pasensya na po, Lola ha. Ayoko po kasi talaga ng kwintas eh. Pakiramdam ko nasasakal ako. Pero apo, kailangan mo rin kasi yun. Kung pwede lang sana, Lola, itali niyo na lang po ako para hindi ako makawala kaagad. Ha? Eh kuya, kahit itali ka, nakakawala ka pa rin eh. Yun na nga eh. Ano nang gagawin ko? Kawawa naman kayo kung sakaling sumpungin na naman ako. Chris, apo, matulog ka na ha. Mag-uusap lang kami ng Kuya Jerome mo. Sige na. Sige po Lola, matutulog na po ako. Sige Kuya Jerome. Good night, Chris. Jerome, apo. Lola, nahihirapan na po talaga akong kontrolin ang sarili ko. Gaya ng sinabi ko, huwag kang mag-alala dahil nandito naman ako para tulungan ka. Sige na, suotin mo na ang kwintas. Proteksyon yan sa'yo at maging sa amin. Kinakatakot ko po talaga, Lola, na masaktan ko kayo. Hindi mangyayari yan kung isusuot mo ang kwintas. Sige po, Lola, isusuot ko na po, pangako. Yan, tama yung gagawin mo. Isuot mo na. Dapat lang talaga tayong mag-ingat. Ay, teka, oo nga pala. May gusto kong sabihin sa'yo. Ano po yun, Lola? Nahanap ko na sila. Sino sila? Yung mga aswang na lumapastangan sa pamilya natin. Ano po? Kung ganun, tuluyan na natin sila, Lola. Gustong gusto ko na silang salakayin eh. Hindi pa sa ngayon, Jerome. Dapat kalkulado ang bawat galaw natin. Nalaman kong nakatira sila sa isang kabundukan at ang mga aswang na gumagambala sa baryong ito ay ang mga kabaryo at kamag-anak din nila. Paano po kayo nakasiguro na sila nga po yun, Lola? Ayon sa tawas na lumabas at sa isang balita ng kapwa ko albularyo, sila na ang hinahanap natin. Yung matandang aswang, meron siyang paekis na sugat sa may bandang noo. Kaparehas ng sinasabi ng witness. Ang mga aswang na yon, halos ubusin nila ang mga tao sa dati nating baryo. Dapat lang silang mamatay. Bukas na bukas din, pupuntahan natin ang lugar nila. Mag-oobserba tayo. Hukom, naging sakim at makasarili ako. Nabulag ako ng aking kagustuhang maghiganti. Kaya naman ibis na pagalingin ko ang aking apo, gumawa ko ng paraan para mas lumakas siya kapag naglalakad ng tulog. Ginamitan ko siya ng orasyon at siya naman ay nakokontrol ko sa pamamagitan ng kwintas na pinasuot ko sa kanya. Pero ang lahat ng ito ay hindi ko sinasabi sa kanya. Kinabukasan, iniwan namin si Chris sa bahay at nagtungo kami sa bahay ng mga aswang. May kalayuan ito mula sa bahay namin. Jerome, yang malaking bahay, nalaman kong yan ang tinitirhan nila. Sila po ba yung mga nasa labas ng bahay? Oo. Nalaman ko na ang matandang lalaki na yan ang pinuno ng mga aswang dito. At yan ang anak niya, si Gina. Mayroon din siyang apong babae. Ano pong ginagawa nila, Lola? Bakit parang nagpapahid sila ng putik sa katawan? Base sa nakalap kong impormasyon, sila ay mga aswang na tigmabawin. Tigma ba? Ano po? Ang mga tigmabawin Tigmabawin. ay mga aswang na gumagamit ng bulong o orasyon para hindi tabla ng sikat ng araw. Yang putik ay may orasyon at yon ang nagpapatibay ng proteksyon nila laban sa araw. Malalakas ang mga aswang na yan at ang tanging may basbas o orasyong sandata lang ang makakatalo sa kanila. Ano pang hinihintay natin, Lola? Sugurin na natin sila. Huminahon ka, Jerome. Minahon? Makita ko lang sila nagiinit na yung dugo ko, Lola. Hindi ito ang tamang panahon para sumugod. Nakikita mo ba ang maraming mga bahay sa paligid? Ibig sabihin, marami silang nakatira rito. Kung susugod tayo,
May posibilidad na mapatay lang tayo rito nang walang kalaban-laban. Pero talagang galit na galit ako sa kanila, Lola. Dapat lang talaga silang mamatay. Makinig ka po. Hindi natin sasayangin ang ilang taon nating paghahanda para lang sa wala. Mag-iisip tayo ng plano para makapasok sa kuta nila. Kailangan nating maging malapit sa kanila para madali natin silang salakayin. Kung sa bagay, tama naman po kayo. Kailangan natin silang pag-aralan para madali silang matalo. Tingnan mo yung Lola, oh. May magandang babae ron, oh. Sa tingin ko, yan ang apo ng pinuno. Lola, may naisip na akong plano para makapasok sa kuta nila nang hindi tayo napaghihinalaan. Ano naman yon? Basta po, Lola, magtiwala lang po kayo sa akin. Humanda yung mga aswang na yan. Sisiguruhin kong makakaganti tayo sa kanila. Lintik lang ang walang ganti. Hindi sinabi sa akin ni Jerome kung ano ang plano niya. Basta nakatingin lang siya sa magandang apo ng aswang. Simula noon, palagi ko siyang nakikita na nagsasanay sa paggamit ng itak na aking dinasalan. Gamit pa yun ng aking tatay na dating manunugis. Naghanda ako ng mga panlaban para sa mga aswang. Nalaman kong ang mga aswang na yun ang pumatay sa pamilya namin dahil sa pagtatawas ko at sa mga impormasyon na nakalap ko. Sila pala ang tipo ng mga aswang na sumusugod sa gabi at pinapatay ang mga natutulog na tao. Isang araw, pumunta kami sa gubat ni na Jerome at Chris para mangalap ng panggatong at makakain. Hindi namin inaasahang matatagpuan namin ang susi para mapalapit sa mga aswang. Lola, marami na po akong kahoy na panggatong dito. Pwede na po siguro ito. Damihan pa natin para hindi na tayo punta ng punta sa gubat, di ba? Lola, tingnan mo po. May mga halamang gamot sa paligid. Hindi ba ito po yung mga ginagamit mong panggamot sa mga tao? Aba, oo nga ano. Naku, Lola, sinyalis na po yan na mag-albularyo na po kayo ulit. Hoy, Chris, huwag mo nang pilitin si Lola, ano ka ba? Kung ayaw na niya, wala na tayong magagawa. Isa pa, pagod lang ang nakukuha niya ron. Hindi naman siya nagkakapera dun, no? Pero mas okay na po yun kaysa naman palagi ko nakikita si Lola na tulala at bigla na lang umiiyak. Palagi na lang siyang malungkot. Hoy, Chris, ano ka ba yung bunganga mo, ha? Ay, sorry po. Nako, wag na nga kayong madaldal dyan. Tapusin na natin ito, ha? Aaminin ko, Hukom, mahina ako pagdating sa pamilya. Sa totoo lang hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari sa pamilya ko. Hindi naman totoo ang kasabihan nilang time heals wounds dahil hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ko na wala akong nagawa para ipagtanggol sila. Yun ang rason kung bakit hindi na ako nanggagamot. Wala namang kwenta, hindi ba? Isasalba ko ang iba pero sarili kong pamilya hindi ko nagawang iligtas. Habang naglalakad, nakarinig kami ng mga sigawan at kaluskos. Napahawak agad ako sa buntot pagi na nasa basket ko. Nakita naming may babaeng hinahabol ng 3 aswang. Agad kaming tumakbo para tulungan ng dalaga. Hinampas ko sila gamit ang buntot pagi, samantalang si Jerome naman ay pinagtataga sila. Nadapa ang dalaga at natatakot na tumingin sa mga aswang. Mabuti na lang ay napatay naman kagad namin ang mga aswang. Miss, okay ka lang ba? Okay lang ako. Maraming salamat. Abutin mong kamay ko. Tutulungan na kitang tumayo. Salamat. Teka lang, parang pamilyar ang mukha niya. Lola, tingnan mo. Ang lagkit ng tingin nila sa isa't isa. Shh, apo. Ano ka ba naman, Chris? Huwag ka maingay dyan. Maraming salamat sa tulong nyo. Walang anuman. Ako nga pala si Jerome. Ito nga pala si Chris, kapatid ko. At itong lola ko, si Lola Camille. Ako naman si Leia. Maraming salamat at tinulungan nyo ako. Nakakatakot naman dito sa gubat. Kahit umaga, sumusugod ang mga aswang. Ate, bakit ka pala hinahabol? Siguro gusto nila akong kainin. Kaya pala ate. Mag-isa ka lang ba rito?
nakatira lang ako malapit dito kaya nakampante ako maglakad mag-isa. Kaya lang, hinabol ako ng mga aswang. Ganun ba? Naku, umuwi ka na. Baka lalo kang habulin ng mga aswang na yun. Oo, aalis na ako. Maraming salamat talaga ha. Jerome, Oh, ano po yun, Lola? ang babae na yan, siya yung dalagang nakita natin sa kuta ng mga aswang. Ano po? Ibig sabihin, aswang din siya? Hindi ako sigurado. Isa lang ang sigurado ako. Siya yung apo ng aswang. Kung ganun, lumapit na sa atin ang oportunidad. Kailangan nating mapalapit sa kanya. Siya ang magiging susi natin para mapalapit sa mga aswang. Tama po kayo, Lola. Excuse me, Miss Leia? Ano yun, Jerome? Nako, delikadong daan. Ihatid na lang kita. Ha? Hindi na. Kaya ko na to. Hindi, sige na. Ayos lang. Ihatid na kita. Pero, paano sila? Huwag mo kaming intindihin, Iha. Kaya naming umuwi. At saka isa pa, may mga pangontra kami. Tama po si Lola. Delikado po kung kayo lang mag-isang uuwi. O no, Miss Leia, halika na. Samahan na kita. Magtiwala ka sa akin. Gusto ko lang na masigurong ligtas ka. Salamat Pinagmasdan kong makalayo ang dalawa. Hindi ko pa noon alam kung bakit hinabol si Leia ng mga aswang. Wala akong ideya. Nakauwi naman kami ng ligtas, pati na rin si Jerome. Doon siya nagkaroon ng plano para makapasok kami sa kuta ng mga aswang nang walang problema. Naging malapit siya kay Leia. Sinabi niya na may kaya ang pamilya nito at sila nga ang nakatira doon sa magarbong bahay na nakita namin sa kabundukan. Dahil doon, nakakuha ng trabaho si Jerome bilang kusinero sa bahay nila Leia. Hanggang sa nagkamabutihan na nga silang dalawa. Stay-in ang trabaho ni Jerome, kaya ilang buwan din siyang hindi nakauwi sa amin. Pero isang gabi, palihim siyang umuwi at sinabing isasama niya si Leia at sinabihan ako na maghanda. Doon ko naisip na baka may kinalaman yun sa aswang, kaya pinatago ko ang mga pangontra namin. Chris, dalhin mo ang mga gamit ko sa likod bahay. Itambak mo roon sa baul, ha? Lola, bakit po natin itatago ang mga pangontra niyo sa mga aswang? Ay naku apo, sumunod ka na lang, ha? Bakit nga po? Ay Chris, huwag ka na magtanong. Sumunod ka na lang sa utos ko, ha? Sige na nga po. Bilisan mo na at dalhin mo na yan, ha? Ipasok mo sa baul. Siguruhin mong hindi mabubuksan, ha? Opo, Lola. Pati yung bawang sa kusina itago mo. Seryoso po ba kayo, Lola? Oo nga, apo. Okay po. Kasi parating na ang Kuya Jerome mo. Kailangan na nating magmadali. Ay naku, itong si Chris. Hindi inaayos ang pagtupi ng hinigaan niya Ano ba naman yan? Lola, naipasok ko na po lahat. Ayos na. Ay naku, mabuti naman. Itong hinigaan mo. Hindi mo inaayos ang pagtupi. May darating tayong bisita. Kailangan kahit papano ay presentable ang itsura ng bahay, ha? Lola, huwag kang mag-aalala. Aayusin ko na po yan. Ay naku, ikaw na bata ka. Hindi ka pa rin natututo. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyong pagkagising mo, iligpit mo ng maayos ang mga gamit, ha? Lola, sorry na po, ha? Tao po! Nako, nandyan na ang Kuya Jerome mo. Lola, ako na po magbubukas ng pinto. Sige, buksan mo na, ha? Lola? Chris? Kuya Jerome! Hoy, kumusta ka na, Chris? Namiss kita. Ang tagal nating hindi nakita ba yan? Ang asim mo pa rin. Ikaw, kuya, mukha ka pa rin kapre sa sobrang tangkad mo. Sira ka talaga. Kuya, kumusta naman ang trabaho mo kila Ate Leia? Di tanong mo na lang sa kanya. Hello, Chris! Ate Leia! Aba, apo, mabuti naman at nakabalik ka na. Mano po, Lola? Magandang araw po. Mano po, Lola Camille? Aba, kaawaan kayo ng Diyos. Salamat po. Leia, kamusta ka naman? Okay lang po ako. Lola? Chris?
Mabuting alam niyo na to ha. Nobya ko na po si Leia. Ate Lea, totoo po ba yun? Oo, totoo yun, Chris. Ay, ganun ba? Pumasok muna kayo sa loob. Halina. Nagluto ako ng ulam. Kumain kayo ng tanghalian, ha? Oh, halika na, Leia. Maraming salamat po. Maupo ka. Maghahain ako para makakain na tayo, ha? Kuya, ang ganda ni Ate Lea, no? Paano mo siya napasagot? Ginayuma mo yan, ano? Hoy, sira ulo ka talagang bata ka ha. Di ko kaya siya ginayuma. Sadyang gwapo lang talagang kuya mo, no? Sus, maniwala ako sa'yo. Ate, tinakot ka ba ni kuya? Nakakatuwa ka palang bata ka. Hindi ako tinakot ng kuya mo. Siya nga ang tinakot ko eh. Ganun po ba? Mukhang bulag po kayo eh. Hoy, Hindi ako bulag. daldal mo talaga, Chris ha. Doon ka na nga. Ate Lea, alam niyo po bang mabaho ang paa ni kuya, ha? Hoy! Hindi. Ngayong alam niyo na, mag-isip-isip ka na po, ha? Ha? Ikaw? Aray! Si kuya naman, namamatok pa eh. Ay, nako, ikaw talaga, Chris. Sinisiraan mo pang kuya mo. Kumain na lang tayo, ha? Nako, baliw ka talaga, Chris. Lumayo ka nga sa akin at baka hindi kita matansya. Sige ka. Huwag mo nang patulan ng bata. Ano ka ba naman? Ganyan lang talaga kaming magkapatid, no? Oy, paano, Leia? Kumain na tayo. Busog pa kasi ako eh. Lola, nilagaan niyo, bakit naman parang walang lasa? Wala yata tong asin eh. Ganun ba? Wala bang lasa? Ay, naku, pasensya na. Lagyan mo na lang ng asin kung gusto mo. Na-excite kasi ako. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng bisita. Sa sobrang taranta ko, hindi ko na naayos ang trabaho ko. Naku, pasensya na, ha? Ay, naku, wala pong dapat ipagpasensya. Lahat po ng tao nagkakamali. At saka, mas masarap kung patis ang lalagay natin. Kukuha lang ako ng sausawan, ha? Diyan lang kayo. Leia, pasensya ka na, ha? Unang dating mo rito, palpak ang pagkaluto ko. Ayos lang po yun, Lola. Mas gusto ko nga po nang wala masyadong lasa ang pagkain eh. Bakit naman, ate? Di kaya masarap kung walang lasa ang pagkain. Mas gusto ko ang ganun kasi masama rin sa kalusugan ng mga pampalasa, 'di ba? Ganun po ba? Teka lang. Di naman po ba kayo aswang, ha? Ay, nako, Chris. Hoy! Ano ba? Bantayan mo nga yung bunganga mo. Ay, pasaway kang bata ka. Ay, pasensya ka na, Leia, ha? Madaldal lang talaga ang batang yan. Kung ano ang maisip niya, yun ang sasabihin niya. Ayos lang po. Ganun po talaga ang mga bata. Pasensya na po, ha? Naisip ko lang yun kasi ganun naman po talaga ang mga aswang, di ba? Naniniguro lang po ako. Bakit? May takot ka ba sa mga aswang? Ayoko po sa mga aswang. Masasama sila eh. Ito ng patis. Hoy, kayo, kanina pa kayo nagkwentuhan dyan, ha? Ano ba pinag-usapan nyo? Tungkol po sa mga aswang, Kuya Jerome. Ay, aswang na naman. Hindi ba pinag-usapan na natin na wala mag-uusap tungkol dyan? Pasensya na po. Sinabi ko lang po sa kanya na ayoko po talaga sa mga aswang. Kaya umiiwas ako. Chris, bakit ka naman takot sa mga aswang? May mababait kayang aswang. Lahat po sila masama. Yun po ang katotohanan. Ang sabi ni Lola Camille, pinatay ng mga aswang ang magulang ko. Ganon din po nangyari sa pamilya ni Kuya Jerome. Totoo po ba yun? Oo, Leia, totoo yun. Sinira ng mga aswang ang buhay namin. Kaya siguro nagkaroon na ng takot at galit si Chris sa kanila. Alam niyang ampun lang namin siya at hindi ko tinago ang dahilan kung bakit namin siya kinupkop. Kayo rin po ba? May galit sa aswang, Lola? Abay, natural lang yon, Iha. Lalo na kung walang nagawang mabuti ang aswang sa aming buhay. Abay, umiiwas lang kami. Pasensya na, hindi ko po kasi alam. Ay, nako, tama na nga yan. Huwag na nga natin pinag-uusapan yung mga ganyang aswang-aswang na bagay na yan. Huwag kang mag-alala, Chris, ha? Hindi aswang si Leia, di ba? Oo. Leia, ayos ka lang ba?
Kanina ka pa sandok ng sabaw. Tingnan mo, umaapaw na yung plato mo. O ate, yung mga kanin lumalangoy na. Ay naku, sorry po. Hindi ko na malayan eh. Uy, teka mahal. Ano, ayos ka lang ba? Oo, mahal. Ayos lang ako. Mabuti kung ganun. Siya nga pala Lola, nagpunta nga po pala kami rito para sabihing mamamanhikan po ako sa pamilya ni Leia. Mamamanhikan? Ano pong ibig sabihin nun? Di dadalaw tayo sa bahay ni Leia. Tapos formal kong hihingin ang kamay ni Leia sa pamilya niya para maging kabiyak ko. Hihingi ng kamay? Bakit mo hihingi ng kamay ni ate? Di ba yun sa kanya? May bayad ba ang bawat parte ng katawan? Tapos bibiyakin pa? Ay, naku, ano ka ba naman bata ka? Panira ka talaga ng diskarte ko, no? Ang ibig kong sabihin, aakit ako ng ligaw sa kanya at formal ako magpapaalam sa mga magulang niya para maging asawa siya. Bakit ka aakyat? Mataas mong bahay nila? Ay, nako, hindi ko na alam kung ignorante ka o inosente ka. Huwag mo na akong kausapin, Chris. Ay talaga ba, Jerome po? Mamamanhikan ka na. Opo, Lola. Kaya pinakilala ko na rin po siya sa inyo. Aba, magandang ideya nga yan. Nagkatinginan kami ni Jerome bago niya hinawakan sa balikat ang kanyang nobya. Napansin ko naman si Leia na matamis na ngumiti sa apo ko. Samantalang ako naman, palihim na natutuwa. Hindi ko maintindihan kung kaba o pananabik yung nararamdaman ko. Pinagmasdan ko noon si Leia. Halatang masaya siya at walang ideya sa nangyayari. Sa wakas, makakaharap ko na rin ang mga magulang niya kapag namanhika na si Jerome. Natulog sa bahay namin si Leia. Hindi ako mapakali noon kaya naging mababaw lang ang tulog ko. Magkakatabi kaming natulog sa sala. Nagising na lang ako dahil sa malakas na sigaw ni Chris. Chris, apo, bakit? Lola, may aswang po! Nasaan? Nakita ko po, sumampa po siya sa katawan ko. Umalis lang po siya nang sumigaw na po ako eh. Teka, apo, saan siya nagtungo? Hindi ko na po alam, Lola. Nakakatakot po ang itsura niya. Mahaba po ang kanyang buhok. Kulay itim ang mga mata. Matalas ang kuko. Hinawakan po niya ako sa mukha. Ay nako nga, may sugat ka sa pisngi. Teka, nasan sina Jerome at Leia? Hindi ko rin po alam. Nagising po ako, wala na sila rito eh. Ay naku, apo, huwag ka nang umiyak. Nandito naman ako, hindi kita pababayaan. Pero nasan kaya ang dalawang magkasintahan na yon? Jerome! Jerome, nasan ka? Lola, bakit po? Ay, nasan si Leia? Nasan siya? Sinamahan ko po siyang umihi sa labas. Nasa labas kasi yung banyo natin kaya sinamahan ko siya. Lola, bakit po niyo ako hinahanap? Leia, saan ka ba nagpunta, iha? Sinamahan po ako ni Jerome sa labas para umihi. Bakit po? Lola, ang higpit na po ng yakap niyo. Nahihirapan na akong huminga. Teka lang. Ay naku, apo, pasensya na ha. Lola, ano ba nangyayari sa inyo? Pinasok tayo ng aswang. Ano? Pinasok tayo? Opo, nagising po ako. Nasa ibabaw ko yung aswang. Gusto niya akong kainin. Kung hindi lang nagising si Lola, hindi po tatakbo yung aswang eh. Baka guni-guni mo lang yon. Nasa labas kami. Wala naman kaming nakitang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ba, Jerome? Oo, tama. Wala kaming nakita. Siguradong panaginip mo lang yun, Chris. Pero totoo po ang nakita ko. Tama na nga yan. Ilang beses ko bang sasabihin na wag na natin pag-usapan ng tukol sa mga aswang, ha? Pero kasi... Hindi ka ba talaga titigil, Chris? Ha? Panaginip lang sabi yun. Aba, huwag mo namang sigawan ng bata, Jerome. Ang kulit kasi nakakaya kay Leia eh. Pero hindi mo siya kailangang pagalitan. Hindi ka ba pwedeng magsalita ng mahinahon? Makulit sa lola eh. Mahal, tama na yan. Matulog na lang ulit tayo. Pasensya ka na, apo, Chris. Ay, ako, huwag ka mag-alala. Nandito naman si Lola. Babantayan kita, ha? Maglagay na po kaya tayo ng mga pangontra, Lola, para po hindi tayo kaagad lapitan ng mga aswang. Maglalagay ako, apo.
Huwag kang mag-alala. Tumingin ako kay Jerome at nakita ko siyang umiling. Pinaniwala ko na lang si Chris na naglagay ako sa paligid ng bahay para lang mapanatag na siya. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na may posibilidad na ang sumugod sa kanya ay ang kasama lang namin sa loob ng bahay. Tulog na ang mga kasama ko nang marinig ko ang mga kaluskos sa bubong. Pilit na kinakaskas ang bubong na gawa sa pawid. Nagising ang mga kasama namin sa bahay. Nakarinig din kami ng mga alulong at atungal sa labas. Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali. May aswang sa paligid. Lola, nandyan na naman sila. Sinundan ba nila ako? Leia, anong ibig mong sabihin? Wala po. Chris, kunin mo ang mga pangontra natin sa may baul. Opo, Lola. Jerome, gumising ka. Lola, ito na po ang mga pangontra. Lola, si Kuya Jerome, mukhang naglalakad na naman siya ng tulog. Jerome, ano po nangyayari sa kanya? Chris, ibigay mo sa kanya ang itak na ito. Po? Bakit po? Sumunod ka na lang. Pero Lola, Bilisan mo na. sige po, opo. Teka lang po, ano ba nangyayari? Kumikilos ng tulog si Jerome? Ikaw ba ang nagdala ng mga aswang dito, Leia? Po, hindi po. Kilala mo ba ang mga aswang na yan? Wala po akong ideya sa sinasabi niyo. Hindi ko sila kilala. Pero naisip ko lang na baka nga sinundan ako ng mga aswang. Siguruhin mo lang dahil hindi na makakaalis ng buhay ang mga yan. Napatingin kami sa pinto. Pilit yung binubuksan at sinisira, kaya naman kinontrol ko na kaagad si Jerome. Kapag bumubulong ako, sinusunod ni Jerome ang utos ko. Yun ang isa sa orasyon na napag-aralan ko at nagkakabisa yun dahil sa kwintas na suot niya. Lumapit siya sa pinto at binuksan yun. Tumambad sa amin ang aswang na kulay itim ang mga mata, matutulis ang mga kuko, ang ngipin ay kagaya sa ahas, mapayat ang kanyang muka at nangangaliskis ang balat. Galit na galit ang itsura niyang pinahaba ang dila, ngunit agad din niyang binawi. Muntik na kasing putulin ni Jerome ang dila niya. Tumakbo ang aswang at hinabol ito ni Jerome. May dumating na iba pang aswang kaya inutos kong sabuyan ni Chris ng asin ang mga ito. Samantalang ako naman ay hinahagupit sila gamit ang buntot pagi ko. Si Leia wala siyang ginagawa kung hindi ang matulala. Nagulat na lang ako nang makaamoy ako ng usok. Sinusunog na pala ang bahay namin. Lola, kailangan na po nating umalis dito. Mga walang yang aswang. Gusto pa talaga tayong tustahin. Leia, ano ba? Kumilos ka na! Po, opo. Lola, nakaharap po ang mga aswang sa pintuan. Mga aswang kayo! Umalis na kayo dito! Mga nakangiting aso pa sila habang pinagmamasdan tayo. Mga walang ya. Papatayin namin silang lahat. Uubusin natin ang mga aswang. Lola, ano pong gagawin natin ngayon? Mukhang nagalit po sila sa sinabi nyo. Leia, Po, inumin mo ito. ano po yan? Ito ang magliligtas sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Inumin mo na. Opo, Lola. Sige po, ito na. Lola, ano pong pinainom mo sa kanya? Bakit po hinimatay siya? Ngayon, mapapasunod na rin kita, Leia. Tumayo ka at lumaban sa mga kauri mo. Lola, ano po sinasabi nyo? Ang babaeng yan, anak ng aswang. Po, si Ate Leia? Hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-aanyong aswang. Pero dahil sa plano namin ni Jerome, nainom niya ang orasyon ko at ngayon, makokontrol ko na rin siya kapag tulog. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Kinokontrol mo po sila? Tumahimik ka na lang dyan at panoorin mo kung paano tapusin ng kuya mo ang mga walang iyang aswang na yan. Lola, paano po si Ate Leia? Akala ko magiging aswang siya kung kokontrolin ko.
pero hindi pa siya nagaan yung aswang. Ano pong ibig niyo sabihin? Nalilito na po talaga ako. Aswang po ba talaga si Ate Leia? Anak siya ng aswang, Apo. Malamang aswang din siya. Pero bakit ganon? Lola, kailangan na talaga nating makalabas dito. Makakalabas tayo, Apo. Tutulungan tayo ni Kuya Jerome mo. Pero wala pa po siya sa sarili niya eh. Magtiwala ka lang sa kanya, ha? Lola, teka, saan ka po pupunta? May kailangan lang akong kunin. Pero Lola, baka mabagsakan ka po ng mga kahoy. Huwag kang mag-alala sa akin, Apo. Kaya ko ang sarili ko. Kunin mo ang 2 kumot, basain mo, at italok mo ang isa sa'yo, ha? Opo, Lola, sige po. Kukunin ko lang ang bag ko, Apo. Kailangan kong makuha yon. Eto, Lola. Nabasa ko na po yung kumot. Kailangan na po nating makalabas. Lumalakas na po ang apoy. Ay naku, salamat, nakuha ko na rin. Hindi ko ito pwedeng iwan. Lola, halika na po. Lumabas na tayo dito. Wala na po ang mga aswang sa labas. Nakita ko po si Kuya Jerome. Nilalabanan niya mga aswang na nakaharang sa pinto. Niligtas na rin po si Ate Leia. Nahimatay po siya ng kalmutin ng aswang. Halika na, Apo, lumabas na tayo. Kailangan nating tulungan si Jerome. Itakip mo ang kumot sa mga ilong mo. Baka makalanghap ka ng usok, ha? Opo, Lola. Madali kaming nakalabas ng bahay. Paglabas ay pinagmasdan ko pa ang bahay namin. Lalong tumindi ang galit ko sa mga aswang. Alam ko naman kung sino ang gumawa nito sa amin. Lalo akong nanggigigil dahil sa mga ginawa nila. Tinulungan namin si Jerome na makipaglaban. Gamit ko ang buntot pagi, samantalang si Chris naman ay nagsasaboy ng asin sa kanila. Nakita ko kung paanong talunin ni Jerome ang ibang aswang at ang iba naman ay lumipad na papalayo. Gisingin mo na ang Kuya Jerome mo. Huwag kang mag-alala, Chris. Kontrolado ko siya. Sige po, Lola. Kuya Jerome, gumising ka na. Kuya! Lola ayaw niyang gumising eh. Lagyan mo ulit ng asin sa ulo at gisingin siya, ha? Opo. Kuya gising. Kuya. Chris? Bakit nasa labas tayo ng bahay? Kuya Jerome, sinunog ng mga aswang ang bahay natin. Ano? Tingnan mo, Jerome, kung anong ginawa ng mga walang yan sa bahay natin. Hindi. Paano yung mga gamit natin? Pasensya ka na, Apo. Itong bag ko lang ang nailigtas ko. Nandito ang ilang pangontra sa aswang at mahahalagang dokumento. Hindi! Teka, Jerome, saan ka pupunta? Nandun po yung gamit na binigay sa akin ni nanay at tatay. Itinago ko yun. Mahalaga sa akin yun, Lola. Kuya, huwag ka na pong bumalik doon. Hayaan mo na yun, Apo. Hindi ka na pwedeng pumasok sa loob. Delikado na. Lola, bitawan niyo po ako. Apo. Nandun ang mga gamit ng magulang ko. Nandun din ang kaisa-isang litrato nila. Hindi po pwede mawala yun. Natatakot ako baka makalimutan kong mukha nila eh. Hindi pwede mawala yun, Lola. Jerome, makinig ka sa akin. Hindi na natin maisasalba ang mga gamit. Mas mahalaga ka kesa sa mga gamit na yan. Hindi niyo po naintindihan, Lola eh. Mga magulang ko. Binigay yun ang mga magulang ko. Yun lang ang natatanging nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Hindi ko po pwedeng i-dispatchahin ng ganun-ganun lang. Ano ka ba naman, Apo? Kailangan pa ba kitang sampalin para bumalik ka sa katinuan mo? Magpapahama ka lang doon. Huwag mong isakripisyo ang buhay mo para lang sa mga gamit na yon. Mas mahalaga ka. Kung napahamak ka ron, baliwala ang sakripisyo ng mga magulang mo. Naiintindihan mo ba? Pero Lola. Kuya Jerome. Walang magagawa ang pag-iyak mo. Kailangan mong maging matatag at mabuhay. Kailangan mong gumanti. Ilan pa bang pamilya, tahanan at buhay ang sisirain ng mga aswang na yon? Ikaw dapat ang pumutol sa kasamaan nila. Para sa atin at para sa iba pa nilang biktima. Mga hayop sila. Mawala silang puso. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa atin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tama, Apo. Maghihiganti tayo sa kanila. Tumayo ka na muna dyan. Magsalok tayo ng tubig sa balon at apulahin natin ang apoy. Huwag ka na munang pumasok pa sa loob ng bahay.
Tama po si Lola, kuya. Subukan na lang po nating patayin ang apoy. Baka kung mapatay natin yun, may maisalba pa tayo. Dito ka na lang muna, Chris. Bantayan mo si Ate Leia mo, ha? Patay na po ba siya? Hindi pa siya patay. Wala lang siyang malay. Hindi ko alam kung bakit hindi siya naging aswang. Sinubukan naming apulahin ang apoy, pero dahil gawa lang sa light materials ang bahay, madali itong natupok. Sabihin niyo na akong masama, pero itinanim ko sa isip ng aking apo ang maghiganti. Alam ko sa sariling hindi ko kayang maghiganti nang ako lang mag-isa. Sa mundong ipinagkait ng hustisya para sa mga mahihirap na kagaya namin, mahirap ang umasa sa batas. Wala ring maniniwala sa amin kung sasabihin naming aswang ang pumatay sa pamilya namin. Si Jerome, magagamit ko ang kakayahan niya. Mas malakas siya kapag tulog. Walang limitasyon ang pagpaslang niya at ang pagkontrol ko sa kanya. Pinagkasya namin ang sarili sa maliit na pwesto at saglit na natulog. Kinabukasan, pumunta ang kapitan sa amin at nag-alok ng tulong, pero tumanggi kami. Kami ni Jerome ang unang nagising. Lola, pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi sa'yo. Hindi aswang si Leia. Ano? Pero nagtagumpay naman ako. Napainom ko sila ng gamot na may orasyon. Palagi kong hinahalo sa pagkain nila. Ako ang naging tagaluto nila ng pagkain. Ano? Ikaw ang kumakatay? Hindi po, Lola. Karne na po yun kapag niluluto. Ginawa nila akong kusinero. Pero hindi yun alam ni Leia. Paanong hindi niya alam? At paanong hindi siya aswang? Umaakto silang mga normal na tao. Niloloko nila si Leia. Mahalaga sa kanila ang babaeng yan. Aswang na nagtatago ng tao? Hindi ako naniniwala. Masama ang aswang na yon. Sa tingin ko, Lola, merong malalim na dahilan kung bakit hindi nila pinapatay si Leia o kaya ginagawang aswang. Alam niyo po bang dahil doon, sinusugod sila ng mga kapwa nila aswang? Dahil sa paniniwalang ang mga tao ay pagkain at hindi dapat tinuturing na pamilya. Malakas ang kutob ko na balang araw. Papatayin din nila ang babaeng yan. Pero siya ang magiging susi natin para makapasok sa kuta ng mga aswang. Lola, Kuya Jerome, gising na po si Ate Leia. Ano nangyari? Mahal, gising ka na pala. Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos lang ako. Talagang nasunog ang bahay niyo. Buwisit ang mga aswang na yun. Wala na tuloy tayong bahay. Hayaan na natin. Nangyari na ang nangyari. Ang magagawa na lang natin ay muling bumangon. Paano na po ito? Saan na po kayo titira? Mahal, huwag mo kaming itindihin. Iuwi na lang muna kita sa inyo, ha? Oo, tama. Sa amin. Doon na lang kayo sa amin. Talaga, Ate Leia? Oo, doon na lang kayo. Ako nang bahala. Kakausapin ko sina lolo at nanay. Nako Leia, hindi na. Kaya na namin to. Isa pa, madali naman magtayo ulit ng bahay. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Pero gusto kong makatulong. Isa pa, paano kung balikan kayo ng mga aswang? Ay, mas delikado nga sa bahay nyo. Lola, ano po yun? Ay nako, ihawag na. Nakakahiya naman sa pamilya mo. Maiintindihan po nila yun. Huwag po kayo mag-alala. Ako po ang kakausap sa kanila. Sigurado ka ba? Ako na po ang bahala sa lolo at nanay ko. Ay, tatanawin naming malaking utang na loob ito, Leia. Maraming salamat, ha? Hindi na kailangan. Kuya, sige na, pumayag na tayo kay Ate Leia. Wala pa po tayong matinong tulog Saka gutom na rin po ako. Chris, mas lalo tayong hindi magkakaroon ng matinong tulog kung nandun tayo. Ha? Anong ibig mo sabihin, kuya? Ako nang bahala sa inyo. Pakiusap, bigyan mo naman ako ng tsansang makatulong sa inyo, Jerome. Tsaka baka dahil sa akin kaya tayo sinugod ng aswang. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Ate Leia? Yung mga aswang, gusto talaga nila akong patayin. Hindi ko lang alam kung bakit. Ha? Kahit naman po wala ka rito, sinusugod ang baryo namin ng mga aswang Palagi sila naghahanap na makakain. Tama siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. At saka hindi mo kami kargo de konsensya. Jerome, aminin na natin. Kailangan natin ng tulong niya. Kailangan natin ng matutuluyan.
Mabuti sana kung tayo lang dalawa pero kasama natin si Chris. Paano kung habang natutulog tayo, bigla na lang siyang tangayin? Alam na ba ito ng kapitan nyo? Tinutulungan ba nila kayo? Nalaman nila at gusto nila kaming patuluyin sa bahay pero tinanggihan namin. Wala rin naman sila magagawa lalo na kung aswang ang kalaban. Baka madamay pa sila. May punto rin po naman kayo. Kaya sumama na lang po kayo sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Ligtas kayo ron. Ligtas? Paano kami naging ligtas sa kuta ng... Jerome, tinutulungan na tayo ni Leia. Huwag ka na maging matigas ang puso. Gusto lang niyang magmalasakit. Oo nga, kuya. Ako nang bahala sa inyo. Hindi nila kayo magagalaw. Sige na naman. Hayaan mo kung tulungan kayo. Akala ni Leia umaakto ng ganoon si Jerome dahil hindi niya gusto makapasok sa bahay ni Leia. Pero ang totoo, ginagawa lang niya yun para makita kung kaya niya bang ipagtanggol siya sa pamilya. Pumunta na nga kami sa kanila. Sa labas pa lang nakatingin na ang mga kapitbahay nilang aswang. Masama ko silang tiningnan. Indikasyon na alam kong sila ang may kagagawan ng nangyari sa amin. Nang tingnan ko sila ay hindi sila makatingin pabalik sa akin. Halina kayo. Pasok kayo. Oh, may mga bisita pala tayo. Lolo. Lola Camille, siya nga pala ang lolo ko, si Lolo Junel. Lolo, pamilya po sila ni Jerome. Sina Lola Camille at Chris. Nako, welcome sa bahay namin. Salamat sa pagbisita ha. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Chris, magmano ka? Mano po? Ay nako, ang cute naman pala ng batang ito. Malusog na bata ha. Salamat po. Ngayon na lang nagdala ng mga bisita ang apo ko, kaya welcome na welcome kayo rito. Hindi na rin iba si Jerome sa amin. Wow, ang ganda po ng bahay nila, Lola Camille. Ay naku apo, huwag ka maingay. Ay, opo, sorry po. Umupo na muna kayo ha. Leia, tawagin mo nga ang nanay mo at nang makilala sila. Opo. Jerome, magtimpla ka nga ng maiinom. Opo, Sir Junel. Lola, dito na lang po muna kayo ha? Oo, sige. Huwag ka mag-alala sa amin. Mang Junel, bakit ganyan po kayo makatingin sa akin? Wala naman. Ang lusog mo kasing bata ka. At saka ngayon lang ulit kami nagkaroon ng bisita eh. Chris, dito ka lang sa tabi ko ha? Opo, Lola. Tatay, pinatawag mo raw ako. Halika rito, Gina. May bisita tayo. Sino naman sila? Nanay, sina Lola Camille at Chris po. Pamilya po ni Jerome. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ako rin? Ano bang kailangan nyo rito? Gina! Bakit? Nagtatanong lang naman ako. Ayusin mo nga yung ugali mo. Lolo, Nanay, pwede bang dito na muna sina Lola Camille at Chris? Ano? Bakit naman? Anak, anong akala mo sa bahay natin? Ampunan? Gina, itikom mo nga yung bibig mo. Ito kasing apo mo, tay. Sobrang bait. Leia, ang tindi naman ng mga pasabog mo. Ano ba yung maliligaw mo? Matapos hingin ang kamay mo, bigla na lang makikitira? Aba, ang lakas ng loob manligaw pero wala naman palang may pagmamalaki. Ano ka ba, Gina? Baka nakakalimutan mong trabahador natin si Jerome. Marami na siyang naitulong sa atin. Hindi porket marami siyang naitulong, tatanggapin ko na siya bilang kapamilya. Dapat alam niya ang lugar niya. Nay naman, nasunugan sila ng bahay kaya dito muna sila. Niligtas din nila ako. Ano? Nasunog ang bahay nila? Opo. Bakit nagpresenta ka magpatira ng ibang tao sa bahay natin? Pumayag na ba kami, ha? Nay, tinulungan nila ako na makaligtas. Muntik na akong mamatay. Anong gusto mong gawin ko? Mag-party kasi nabuhay ka? Ano ba kayong magnanay? Nakakahiya kayo. Nag-aaway-aaway kayo sa harapan ng mga bisita. Kung ayaw niyo po, hindi ko kayo pinipilit pero sasama ako sa kanila. Tingnan mo talaga ang ugali nitong babaeng to! Excuse me lang po. Ano po bang nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Aba,
Nagtanong ka pa? Sampid ka na nga rito, nagdala ka pa ng pamilya? Nay, wag mong bastusin ang pamilya ni Jerome. Tumigil na nga kayo! Walang problema sa akin, Leia. Ayos lang. Dalhin mo sila sa kwarto at pagpahingahin mo na. Nako, pasensya na kayo. Nag-away pa kayo dahil sa amin. Pwede naman kaming umalis. Nagpresenta lang kasi si Leia kaya sumama kami. Pero kung hindi pwede, wala namang problema. Hindi kami sisiksik sa pamilya ninyo. Hindi na iba sa amin si Jerome. Isa pa, magiging pamilya na rin naman tayo balang araw. Kapag kinasal na sina Leia at Jerome, hindi ba? Ay, nako! Ikakasal po sila? Jerome, hindi mo pa ba sinasabi sa pamilya mo? Alam na po yun ni Lola Camille. Pero tama po siya. Aalis na lang po kami. Hindi Jerome. Dito lang kayo. Ay, naku, pasensya na pero hindi namin gustong maging dahilan ng pag-aaway ninyo. Chris, tumayo ka na. Aalis na tayo, ha? Tama po si Lola. Pasensya na po kayo kung nagpunta pa kami rito. Hindi po namin kayo pipilitin. Lola, Chris, tayo na. Dito lang kayo. Pakiusap. Ito lang ang tanging maitutulong namin. Paano kung sugurin na naman kayo ng mga aswang? Hindi kakayanin ng konsensya ko kung mapahama kayo. Kung sugurin man kami ng mga aswang, lintik lang ang walang ganti. Leia, mabuti pa. Dalhin mo na sila sa bakanting kwarto, ha? Pagpahingahin mo na sila. Ako na ang bahalang makipag-usap sa nanay mo. Gina, halika nga muna rito. Wala nang problema. Pumayag na si Lolo. Halika, dalhin ko na po kayo sa kwarto nyo nang makapagpahinga kayo. Muli kong sinulyapan ang mag-ama habang nag-uusap sila sa sulok ng bahay. Nakita kong ngumisi pa ang matanda. Kitang-kita ko ang pananabik sa mga mata niya. Binasa pa niya ang labi niya gamit ang kanyang dila. Agad akong umiwas ng tingin para hindi nila malamang pinagmamasdan ko sila. Umakyat kami sa second floor kung saan ang kwartong sinasabi ni Leia. Hindi ko mabasa ang galaw niya. Hindi ko alam kung dinala niya kami sa bahay bilang mga bihag o dahil ba nagmamalasakit lang siya. Alam kong mapanganib ang sinuong kong problema. Lalo pa at may kasama kaming inosenteng bata. Pero nabalot na ang loob ko ngayon ng galit at gusto ko na lang silang tapusin. Pero matinding pag-iingat ang aking ginawa. Dito na muna kayo. Bakanting kwarto talaga to para sa mga bisita. Leia, maraming salamat, iha. Pasensya na po kayo sa inasal ng nanay ko. Ganun po talaga siya eh. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako. Hindi ko kayo pababayaan. Mahal, pasensya na kung napagtaasan kita ng boses kanina ha, nung nasa bahay pa tayo. Masyado lang talagang magulo yung utak ko dahil sa nangyayari. Hindi naman kita sinisisi o kung ano. Sadyang nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Naiintindihan ko naman. Wala kang dapat ipaliwanag. Aray ko! Aray! Ay, naku, Chris, ano ba naman yan? Nagkalat ka na naman kaagad eh. Naku, pasensya na po. Nabitawan ko po ang garapon na may lamang asin eh. Naku, Ate Leia, natapunan ka tuloy. Sorry na ha. Hindi, ayos lang. Walang kaso sa akin yon. Tulungan na kitang maglinis. Hindi. Pabayaan mo na sila dyan. Ha? O sige, magpahinga muna kayo dito. Ako nang bahala sa pagkain nyo. Magluluto lang ako. Leia, pwede bang ako na lang magluto ng pagkain namin? Nakakahiya naman sa inyo eh. Libre na nga ang pagtuloy namin dito. Pagsisilbihan mo pa kami. Wala pong problema, Lola Camille. Walang kaso po sa akin na ipagluto kayo. Eto kasing si Chris eh. Naku, may pagkamaarte sa pagkain. Ha? Ako po maarte? Oo, Apo. Maarte ka. Hindi naman po ako maarte. Maarte ka sa pagkain! Oo nga po. Maarte nga po ako sa pagkain. Sige po, samahan ko po kayo sa kusina. Huwag na, Lola. Ako na lang ang magluluto, ha? Kami na lang ni Leia ang pupunta sa kusina. Alam kong pagod na kayong dalawa. Tara na, mahal. Oo, mahal. Sige po babalik po kami. Dito na lang muna kayo, Lola, ha, Chris? Magpahinga na muna kayo. Tama siya. Magpahinga na po muna kayo dito. Sige. Maraming salamat, ha? Lola,
Ano ba naman yun sila? Puro mahal na lang ang naririnig ko sa kanila. Sakit na sa tenga. Ay nako apo, maiintindihan mo rin yan paglaki mo. Lola, kanina kukuha sana ako ng asin eh. Nadapa po kasi ako ron, may nakausli sa daan. Mag-iingat ka kasi palagi, apo. Lola, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Bakit? Kanina ka pa po kasi nakasimangot dyan eh. Apo, ganito lang naman talaga ako. Ay, akala ko makakapagpahinga na ako eh. Magdadakot pa tuloy ako ng asin. Ano ba naman yan? Ay naku, pulutin mo na lang, apo. Magagamit natin ang asin na yan. Opo, Lola. Mamaya, balikan pa tayo ng mga aswang eh. Teka, matanong ko lang, ano po bang laman ng bag nyo? Parang umbok po kasi. Huwag ka nang magtanong, apo. Basta magagamit natin ang nakalagay dito balang araw. Lola, naaamoy niyo po ba yung naaamoy ko? Parang may mabaho dito eh. Tama ka. Masangsang nga ang amoy. Ano ba yan? Ganda-ganda ng bahay pero dugyot ang nakatira. Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Oh, teka. Bakit ka nakatuwad dyan? Sinisilip ko po ang ilalim ng kama. Parang dito po nang gagaling ang amoy eh. Ay naku, bata ka. Kung ano-anong naiisip mo. Oh, apo, bakit? Ano ba nakita mo? Lola, may nilalangaw po sa ilalim mo. Ano ba yon? Patingin nga. Anong? Teka, tatawagin ko po si Ate Leia. Bakit? Ano ba problema dito? Ang ingay-ingay niyong maglola. Ay, kayo po pala. Ano meron? Bakit tatawagin mo si Leia, ha? May problema ba, bata? Chris, halika. Lumapit ka nga rito, apo. Opo. Lola, nakakatakot po sila. Huwag kang matakot, apo. Nandito lang ako. May patay na pusa sa ilalim ng kama namin. Masangsang ang amoy. Ano? Gina, hindi mo man lang nilinis ang kwarto. Aba, hindi ko naman alam na dito sila matutulog. Ay, nako, pasensya na kayo ha. Lilinisin lang namin. Kung hindi nyo kami gustong tumuloy rito, sana sinabi nyo na lang agad para umalis na kami. Ay, nako, hindi sa ganun. Nako, pasensya na kayo ha. Hindi namin intensyong insultuhin kayo. Ipapalinis ko na lang yan ha. May ipaakitin ako rito para maglinis. Pasensya na kayo. Hayaan nyo, hindi na mauulit. Bago sila umalis ay nakita ko pang ngumisi si Gina. May dumating na lalaki at nilinis ang kwarto. Saka naman dumating sina Jerome na may dalang pagkain. Matapos namin maghapunan ay humiga na kami. Si Chris ay nakatulog na, samantalang ako ay hindi mapakali. Alam ko ang aking pinasok, kaya naman kailangan naming maging alerto. Ilang araw kaming doon natutulog at umuuwi sa lugar namin para ayusin ang bahay. Naninilbihan din kami ni Chris sa kanila. Ang hindi nila alam, nilalagyan ko ng lason ang pagkain nila. Lason na hindi agad mapapansin ang epekto. Isang gabi, ginising ako ni Chris, nawawala raw si Jerome. Nawawala? Hindi kaya naglalakad na naman siya ng tulog? Lola, may narinig akong ingay sa labas. Buksan mo nga ang bintana. Sisilipin natin. Opo. Si Jerome. Si Jerome ang nasa labas. Lola, napakaraming aswang. Ay nako, naramdaman ni Jerome na may aswang sa paligid kaya siguro siya naglakad na naman ng tulog. Tingnan natin kung susugod din ang mag-ama. Lola, sandali. May kumakatok po. Teka, sino yan? Lola, si Jerome po, nagwawala sa labas. Ako na po magbubukas, Lola. Ako na po, kunin mo ang buntot pagi sa kayong asin, ha? Opo. Lola, tulungan niyo po ako. Leia, Tulungan po ninyo ako, si Jerome po nakikipag-away sa labas. Marami pong aswang sa paligid. tara na Chris, tulungan natin ang Kuya Jerome mo. Opo, Lola. Isukbit mo tong bag. Nandito lahat ng pangontra natin. Lola, normal po bang naglalakad siya ng tulog? Simula nang patayin ng mga aswang ang pamilya namin. Doon siya nagsimulang maglakad ng tulog.
Kaya pala, hindi niya yung sinabi sa akin. Ate, nasa si Mang Junel at Aling Gina? Nandun sila sa labas, pinipigilan si Jerome. Pero sadyang malakas talaga siya eh. Kahit ako hindi niya makilala. Sinusubukan ko siyang gisingin pero wala talaga. Jerome! Jerome, tama na! Lolo! Nanay! Lumayo kayo kay Jerome! Ano ba nangyayari sa lalaking to? Pati kami sinusugod niya! Tumigil ka na! Pinaghahampas ko ang mga aswang na papalapit sa amin. Bumulong ako sa hangin at inutusan si Jerome na patayin ang lahat ng mga aswang maliban kina Junel at Gina. Tumalon at tumakbo siya papalayo nang makitang ubos na ang mga aswang sa paligid. Gusto kong maramdaman nila ang takot. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong mauubos ang lahi nila. Ano ba nangyari sa lalaking yon? Nakakatakot siya! Para siyang halimaw kung umatake. Jerome! Saan ka pupunta? Kabilugan pala ng buwan. Kaya pala malakas ang loob ng mga aswang sa paligid. Lola, hindi ba natin susundan si Kuya Jerome? Susundan natin na po. Baka bukod sa aswang ay iba pa ang mapatay niya. Dito po tayo, Lola. Dito ko po siya nakita. Papunta po siya sa may gubat. Sasama po ako sa inyo. Hindi na, Leia. Dito ka na lang. Pero baka maligaw kayo sa loob ng gubat. Tutulungan ko kayo. Pero paano naman sila? Baka atakihin sila ng aswang. Pero mas kailangan ako ni Jerome. Huwag mo kaming intindihin. Sinundan namin si Jerome pero wala akong ginawa para patahimikin siya hanggang sa nagbahay-bahay na siya at pinagpapatay ang mga ito. Teka, sandali. Bahay ng pinsan ko. Bahay ng pinsan mo? Oo. Bakit papunta dyan si Jerome? Huwag mong sabihin. May aswang sa bahay na yan, Ate Leia! Lola, baka hindi na makontrol ang kakayahan ni Jerome. Kilala ko ang mga nakatira dyan. Imposibleng may aswang dyan. Hindi mo pa rin ba nakikita, Leia? Ang alin po, Lola Camille? Lola, madali po kayo! Naririnig ko pong may sumisigaw sa loob! Halika, tingnan na natin. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon namin nakita ang mga basag na kagamitan, bakas ng dugo sa sahig at nagkalat na mga katawan. Nang mapatay ni Jerome ang mga aswang, binulungan ko siya na isunod ang mag-ama, saka inabot sa kanya ang isang bote na may lamang tubig alat. Tumakbo na naman siya palayo. Aalis na sana ako nang makita kong lumuhod si Leia sa mga namatay na aswang at saka umiyak. Hindi tama to. Lola, umalis na tayo. Tumakbo na naman si Kuya Jerome. Mga pinsan at child ko to. Paano nangyari to? Leia, hindi mo ba alam o sadyang nagmamaang-maangan ka lang? Ano po sinasabi niyo? Pinatay ng apo niyo ang kamag-anak ko. Kulang pa yan, Leia. Ano? Imposibleng hindi mo alam na aswang ang pamilya mo. Paano? Lola, ano? Aswang po sila! Imposible talagang hindi mo alam, Leia. Aswang sila at nandito kami para maghigante. Uubusin namin ang pamilya niyo, kasama ka na! Ano po sinasabi niyo, Lola Camille? Lola, si Kuya Jerome po pinagtutulungan sa labas! Ano? Halika, lumabas na tayo! Lola, ayun sila Aling Gina at Mang Junel! Inaatake ni Kuya! Bakit ganon? Parang malakas pa rin sila. Kahit anyong tao, kaya pa rin nilang umilag. Ano bang ginagawa niyo sa pamilya ko? Halika rito. Lola Camille, teka, sandali, huwag niyo po akong itali. Ano ba nangyayari sa inyo? Lola, kawawa naman po si Ate Leia! Huwag kang maawa sa pamilyang pumatay rin sa pamilya mo. Po? Tulungan mo ako, Chris. Kunin mo sa bagang tali dyan na may makabuhay. Kunin mo rin ang mga nasa maliit na bote. Teka, ano ba? Pakawalan niyo ako, Lola Camille. Ano ba to? Ano nangyayari? Leia! Anong ginagawa niyo sa apo ko? Leia! Ano ba nangyayari sa lalaking ito? Bakit niya tayo inaatake? Mahal, tumigil ka na. Ibaba mo yung itak. Ako lang ang may karapatang utusan siya, Leia. Ano bang nangyayari sa batang to? Nauubos na ang pasensya ko. Jerome, tumigil ka na.
Pinatay mo na ang iba kong kamag-anak. Huwag mo naman papatayin ang lolo at nanay ko. Anong sinabi mo, Leia? Akala ninyo hindi ko alam na gusto nyo kaming patayin. Kayo ang dahilan kung bakit nasunog ang bahay namin. Ano po sinasabi nyo? Huwag na tayo magbulahan dito, Leia. Alam mo ang tinutukoy ko. Lola, wag na po kayo makipag-away. Matagal kong hinintay ito. 13 taon na simula nang patayin ninyo ang pamilya namin. Ano bang sinasabi mong matanda ka? Nababaliw ka na yata. Chris, kunin mo sa bag ang bote na may tubig alat. Iwisik mo sa kanila. Opo, Lola. Jerome! Tumigil ka na! Jerome! Parang awa mo na, wag si Lolo! Ay! Ano tong biniwisik mong bata ka, ha? Aray, ang sakit! Nalalapnos ang balat ko! Ah! Ang sakit sa balat! Tubig alat yan na may orasyon. Lola, patigilin niyo na po si Jerome. Huwag niyo pong patayin ang pamilya ko. Pasensya ka na, Leia, pero hindi kita mapagbibigyan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ilabas nyo ang totoo niyong kulay! Pagkasabi ko noon, bigla na lang umatungal ang mag-ama, saka nagpalit ng anyo. Humaba ang kanilang mga kuko, nangitim at nangaliskis ang kanilang mga balat. Lumaki ang itim nilang mga mata at may tumubong buntot sa kanilang likuran. Walang habas nila kaming sinugod kaya agad na humarang si Jerome para kontrahin sila. Subalit sa gulat ko, nakita ko si Leia na umiiyak. Hindi siya nag-anyong halimaw. Pilit pa rin niyang ipinagtatanggol ang kanyang pamilya. Nang sasaksakin na sana ni Jerome ang nanay niya, kahit nakatali na ay tumakbo siya papalapit sa kanyang pamilya at hinarang niya ang sarili. Pinaatras ko si Jerome dahil doon. Ate Leia, ibig sabihin, mga aswang po talaga kayo. Pakiusap, tigilan na natin to. Jerome, tama na. Ate Leia, kung aswang ang pamilya mo, aswang ka rin ba? Hindi ako aswang, Chris. Pero ang nanay mo aswang, pati ang lolo mo. Hindi ko alam na aswang sila pero kahit ganon, wala kayong karapatang patayin ang pamilya ko. Kung ganon, pasensyahan na lang tayo dahil hindi kami titigil hanggat hindi ko napapatay ang mga aswang na yan. Ang lakas ng loob mong sumugod! Akala mo bang matanda ka, mananalo ka sa amin? Matagal ko itong pinaghandaan. Pinag-aralan ko ang lahat ng kilos nyo. Hindi pa man dumating si Jerome sa buhay ni Leia. May paghihiganti ko na ang pamilya ko. Wala kaming alam sa sinasabi mo. Sino ba ang pamilyang tinutukoy mo? 13 taon na ang nakakalipas sa bayan ng San Isidro. Walang awa niyong pinatay ang pamilya ko at halos lahat ng mga taga-baryo. Napakatagal na panahon na pala simula na mangyari yon. Hindi na namin yun matandaan. Isa pa, hindi naman kayo mahalaga. Ang sama talaga ng ugali niyo. Mga wala talaga kayong konsensya. Ito ba ang pinagtatanggol mo, Leia? Pamilya mong masama ang ugali at mamamatay tao. Nay, Lolo, paano niyo nagawang ilihim to sa akin? Ano naman ngayon kung inilihim namin? Wala ka na ron! Isa pa, hindi ka naman talaga naming kamag-anak. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi mo ba narinig? Hindi tayo magkaano-ano. Kaya ka lang naman buhay ngayon dahil kailangan ka namin para sana gawing alay. Kaya lang kailangan munang tumungtong ka ng 20 bago ka maging opisyal na alay alinsunod sa kautusan. 2 taon na lang, malapit na naming maisagawa yon at hindi pwedeng maudlot. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Ate Leia! Yun pala ang dahilan kung bakit hindi siya aswang kagaya ninyo. Oo! Isa pa, hindi totoong kayo ang unang tao na dinala niya. Marami na siyang dinalang tao rito na siyang ginagawa naming pagkain. Napapakinabangan namin siya. Kaya pala palaging nawawala ang mga tao nagiging kaibigan ko. Kayo pala ang may kagagawan. Pinapatay niyo pala. Hindi kami ang pumapatay sa kanila, Leia. Ikaw ang palaging nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Kaya naman noong sinabi mo na meron siyang pamilya,
Gumawa kami ng paraan para madala mo siya rito. Pero halos tutol si nanay sa pagtira nila rito. Siyempre, kunwari lang yun. Pero ang totoo, gustong gusto namin. Hindi lang namin kaagad na isagawa ang plano dahil balak namin gawin silang hapunan sa kabilugan ng buwan. Pero dahil sa nangyari, mapapaaga ang pagkain namin sa kanila. Hindi mo magagawa yan. Hindi kami papayag dahil tatapusin namin ang buhay ninyo. Sige, tingnan natin kung anong magagawa mo. Lola, bakit niyo po ako sinasakal? Wag, Lolo! Wala kang pakinabang sa amin. Ngayong alam mo na ang lahat. Mabuti pang patayin na lang kita imbis na gawin kitang kauri namin. Tay, paano ang pag-aalay natin sa kanya kung papatayin mo siya? Wala na akong pakialam, Gina. Kaya naman nating kumuha ng panibagong bihag. Papatayin tayo ng nobyo niya. Kung bihag natin ang babaeng ito, hindi niya tayo magagalaw. Lola, si Ate Leia, papatayin nila! Huwag niyo nga bilugin ang ulo ko. Alam kong hindi niyo kayang patayin o saktan man lang ang babaeng yan. Ganun. Tingnan mo ang gagawin ko. Nabigla ako nang makita kung paano saksakin ni Junel sa tagiliran si Leia. Namilipit sa sakit ang babae at ang sigaw niya ang dahilan kung bakit bigla na lang nagising si Jerome mula sa pagkakatulog. Muli ko siyang winisikan ng tubig alat at hinampas ng buntot pagi, pero nakatakbo na sila kaagad sa may kagubatan. Sinubukan namin silang habulin. Mabilis ang takbo ni Jerome, ngunit nag-anyong ibon sila, tangay-tangay pa rin si Leia. Saglit akong huminto at bumulong. Nang bumulong ako ay nalaglag sila sa himpapawid, ngunit dahil malayo sila ay kailangan pa naming tumakbo. Bumulong-bulong ako ng orasyon para mapatigil ko sila sa pag-alis. Nang makarating kami kung nasaan sila, gumagapang sila papalayo. Leia! Jerome! Shh! Huwag ka na umiyak. Ano, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Ako, pasensya ka na. Ngayon lang ako nagising. Hindi kita kaagad nailigtas. Okay lang. Naintindihan ko. Pasensya na kung hinusgahan kita. Hindi ko alam na sila pala ang masama. Wala talaga akong ideya. Hindi mo kasalanan, mahal. Huwag na muna kayong magdaldalan dyan. Meron pa tayong problema. Nakatakas na ang mag-ama. Kailangan natin silang habulin. Pero Lola, hindi ba gumana yung orasyon mo? Gumana naman pero nalalabanan pa rin nila. Kailangan natin silang mahabol. Lola, baka pwedeng bigyan niyo po ako ng pwede kong magamit. Tutulong po ako para mahuli sila. Hindi na, Leia. Alam kong masama ang loob mo sa mga narinig mo tungkol sa kanila. Pero alam ko rin na mabuti pa rin ang kalooban mo. Hindi mo magagawang saktan ang mga taong umaruga sa'yo. Pero Lola... Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala, Leia. Bigyan na lang po natin siya kahit asin lang. O sige, Apo. Bigyan mo. Maraming salamat. Hindi ko akalain na gagawin nila sa akin to. Ako rin po, Ate Leia. Kaya pala ganun sila makatingin. Parang tumatagos. Iba na pala ang tingin nila sa atin. Halika na. Tapusin na natin ito. Ito na ang matagal naming hinihintay. Hindi ako papayag na makatakas pa sila. Sinundan namin kung saan namin nakitang nagpunta ang mag-ama. Kinuha ko ang maliit na lampara sa bag na dala ni Chris at yun ang nagsilbing liwanag namin sa paligid. Sinusubukan ko pa ring bulungan sila para manghina. Naririnig ko ang bawat kaluskos nila at halos paggapang nilang papalayo sa amin. Nang makita namin sila ay agad silang nagmadali ng takbo. Nakarating kami sa may malalagong puno ng kawayan. Pumasok sila roon. Sinundan namin sila pero nahirapan kami dahil sa itsura ng lugar. Para kaming nasa loob ng isang palikulikong daan o sa modernong salita ay maze. Maraming daan pero hindi mo alam kung saan doon ang tamang lusutan. Anong lugar to? Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang to nakita. Sa tingin ko, ang lugar na ito ay sinadyang gawin para maging isang patibong. Lola, natatakot po ako dito. Parang ayoko na pong tumuloy. Tapangan mo ang loob mo, Apo. Pwede bang dito na lang ako? Kung iiwan ka namin dito, baka makuha ka pa ng mga aswang. Ha?
Ayoko po, ayoko. Ganito, maghiwa-hiwalay tayo para mahanap natin sila kaagad. Pero di po ba mas delikado yun kung gagawin natin yun? Hindi natin sila mahahanap kaagad kung magkakasama lang tayo. Kami na lang ni Chris ang magkasama. Po, naku Lola, mabagal ka pong tumakbo eh. Paano kung mahabol po tayo? Marami naman tayo pang kontrapo, kaya huwag kang mag-alala. Sige, kami na lang ni Leia ang magkasama. Mag-iingat kayo. Leia, itong tubig alat, iwisik mo sa kanila. Malalapnos ang balat nila rito. May orasyon ito kaya sigurado ako manghihina sila. Dalhin nyo na rin tong isa pang lampara para may ilaw kayo sa daan, ha? Salamat po. Mag-iingat kayo. Naghiwalay na kami. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Chris. Bumubulong pa rin ako ng orasyon. Narinig ko ang pag-angil ng isang aswang kaya nagmadali akong sinundan ang boses na yon. Kung saan-saan kami ni Chris napadaan pero hindi pa rin namin siya makita. Hanggang sa mapansin namin na parang naliligaw na kami. Lola, tama po bang daan na pinuntahan natin? Sinundan ko lang ang tinig na narinig ko, Chris. Hindi ko na po alam kung saan tayo nanggaling eh. Mahahanap din natin ang daan. Sa ngayon, pagtuunan muna natin ang pansin ng mga aswang na yon. Lola! Lola, tulong po! Chris! Nawaglit sa mga mata ko si Chris dahil sa kakahanap namin ng daan. Pagliko kasi namin, wala na kaming nakita kundi nakaharang lang na kawayan. Hindi ko napansin na lumapit na pala si Gina at tinangay si Chris. Nakita ko pang ngumisi siya bago itinakbo ang bata papalayo sa akin. Muli ko siyang hinabol pero dahil sa magulong daan, nahirapan akong hanapin kung saan sila nagtungo. Paulit-ulit kong binibigkas ang pangalan ni Chris hanggang sa nainis na ako. Huminto ako at bumulong ng orasyon. Ang orasyon na yun ay hindi ko sana susubukan pero wala na akong ibang choice kundi ang gawin yon. Pagkabigkas ko ng orasyon, narinig ko ang malakas na pagpalaho na iyak ni Gina at Junel. Sinundan ko ang boses ni Gina at nakita ko siyang sinasabuyan ng asin ni Chris habang ang aswang ay namimilipit sa sakit. Dahil sa orasyon na yun ay mawawalan ng kakayahan ng aswang na maglakad dahil magkakandabali-bali ang mga buto nito. Salbahe kang aswang ka! Chris! Apo! Lola! Akala ko po mamamatay na ako! Hindi ba sinabi kong hindi mangyayari yan basta't nandito ako? Hindi kita pababayaan na po. Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo sa akin? Paano mo nagawa yon, ha? Simple lang, Gina. Pinaghandaan ko ang lahat ng ito para lang mapatay kayo. Tama na! Pakawalan mo na kami! Pinapangako kong hindi na ako papatay ng tao, pangako yan! Hindi ko kailangan ng pangako mo, Gina. Kahit kailan hindi ako marunong magtiwala sa aswang. Kahit anong pakitang mabuti sa inyo, hindi kayo magbabago dahil mga kampon kayo ng kadiliman. Tama na! Masakit yung buntot pagi mo! Para ito sa pamilyang sinira nyo. Para ito sa pagpatay nyo sa magulang ni Chris. At ito para sa pamilya ko. Patawad! Patawad na! Hindi namin sinasadya! Akala mo ba masaya ako na ako ang naiwan? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko at kung paano ko pinipilit na bumangon para lang hindi maisip ng apo kong wala na kaming pag-asa. Gabi-gabi akong inuusig ng konsensya ko na sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang ako pumunta sa ibang lugar para magligtas ng tao. Alam mo ba ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang albularyo? Yon na yung kaya mong magligtas ng ibang tao maliban sa pamilya mo. Kaya itong parusa ko sa inyo, napakababaw pa lang nito kumpara sa sakit na dinulot ninyo. Patawarin mo ako. Magbabagong buhay na ako. Maawa ka lang. Wala akong panahon magpatawad. Ang ginawa ninyong mag-ama ay walang kapatawaran. Kung bubuhayin kita, Gina, ilang tao pa ang masisira ang buhay dahil sa mga aswang na kagaya nyo. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Dito na magwawakas ang buhay nyo. Hukom, paulit-ulit ko siyang hinampas ng buntot pagi hanggang sa hindi na siya gumagalaw.
Upang makasiguro ay nilapitan ko ito at pinatakan ng holy water. Nag-usok ang katawan nito hanggang sa masunog. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Ganoon ang pakiramdam na wala na siya sa buhay namin. Agad kaming umalis ni Chris at hinanap sina Jerome at Leia. Ilang beses kaming naligaw hanggang sa nakita namin silang nakikipaglaban pa rin. Tinulungan ko si Leia na makatayo. Hinampas ko si Junel kaya napalayo siya. Nawalan na ng malay si Jerome dahil sa malakas nitong pagbalya. Ang tibay mo rin talaga. Nakailang orasyon na ako pero parang hindi ka tinablan. Lola Camille! Hindi mo ako mapapatay ng ganun-ganun lang. Para saan pa na ako ang naging pinuno? Hindi kita kaya ng mag-isa. Pero kaya ka namin kung magtutulungan kaming lahat. Tama po, Lola Camille. Kaya ka namin. Leia, nakita mo na ba ang ugali nila? Pagtutulungan nila ang lolo mo, wala ka man lang bang gagawin? Pero Lolo, hindi po maganda ang ginawa niyo. Hindi yun mahalaga. Sumama ka na sa akin at magpakalayo-layo na tayo rito. Iwan na natin silang lahat. Hindi kami papayag na kunin mo si Ate Leia. Tumigil ka! Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, bata! Halika na, Leia. Sumama ka na sa akin. Sige, Leia. Magpauto ka sa kanya. Sumama ka kung sawa ka na sa buhay mo. Lola, Muntik ka na niyang patayin. Hindi pa ba sapat yun para malaman mong hindi ka niya bubuhayin sa oras na sumama ka sa kanya? pero Lola, sa pagkakaalam ko, mabait po si Lolo Junel. Mabait siya dahil kailangan ka niya. Baka nakakalimutan mong sinugatan ka niya sa tagiliran. Mabuti na lang at hindi malalim ang pagkakatusok niya. Sumama ka na sa akin, Leia. Ano bang tinutunga-tunga nga mo dyan? Tama si Lola Camille. Hindi ako dapat maniwala sa'yo. Hukom, sumugod na sa amin si Junel. Kaya hinampas ko siya ng buntot pagi. Pero nasalo niya yun at sinakal ako. Sa kanya ako ibinalya sa malayo. Parang lumagatok ang buto ko sa likuran. Kaya nahirapan akong makatayo kaagad. Mabuti na lang at nakatayo na si Jerome. Nakapikit na naman ang kanyang mga mata. Paulit-ulit siyang sumugod hanggang sa nasugatan niya ang aswang. Lumapit sa akin si Chris at tinulungan akong makatayo. Bumulong ako ng orasyon para matalo si Junel. Samantalang si Leia, sinasabuyan niya ng holy water si Junel kaya namimilipit ito sa sakit. Mga hayop kayo! Mamamatay ka na rin sa wakas. Mapatay niyo man ako, hindi lang ako ang aswang sa mundo. Marami pa rin tutugis sa inyong mga tao. Hindi mawawala ang lahi ng mga aswang kahit ilang henerasyon pa. Kung may iba pang aswang, sisiguruhin naming wala nang masasaktang inosente dahil sa kasamaan ninyo! Ah! Traitor ka! Akala mo ba mamahalin ka ng mga taong yan, Leia? Hindi magtatagal, gaya ng ginawa nila sa akin, gagawin din nila yun sa'yo. At kapag nangyari yun, alalahanin mong binalaan kita. Akala mo ba mahal ka ng Jerome na yan? Ano pong ibig niyo sabihin? Alam ko kahit hindi niya sabihin na ginamit ka lang niya para makapasok sa buhay natin at para makapaghiganti. Alam ko yan. Hindi totoo yan. Huwag niyo sinisirhaan si Jerome. Bakit hindi mo siya tanungin o kaya ang lola niya para malaman mo ang totoo? Lola Camille, totoo po ba yun? Na ginamit lang ako ni Jerome para mapalapit sa mga aswang? Yun ang unang plano, pero sa tingin ko nagbago ang isip niya. Napamahal na siya sa'yo, Leia. Yun ang nasisiguro ko. Kita mo na? Planado nila ito, Leia! Kung totoo man yun, wala na akong pakialam basta mahal ko siya. Totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Inutil ka talaga! Niloloko ka na pero parang wala lang sa'yo. Lolo, bakit kailangan niyo maging masama? Hindi ba kayo pwedeng mabuhay nang hindi kumikitil ng tao? Kapag naging aswang ka, saka mo lang malalaman kung gaano kasarap kumain ng tao. Ha! Sige, Jerome! Patayin mo na siya! Paulit-ulit na sinaksak ni Jerome ang aswang hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Para makasigurong hindi na siya babalik, ay nag-orasyon ako habang binubuhos ang holy water sa katawan niya.
Gaya ng nangyari kay Gina, nasunog ang katawan nito. Binawi ko na ang orasyon ko kay Jerome, kaya nagising na siya. Nang mahimasmasan ay niyakap siya ni Leia. Sa isip ko noon, talagang minahal na siya ni Leia, pero hindi ko alam kung pareha sila ng nararamdaman hanggang sa gumanti ng yakap si Jerome. Jerome, Leia, ayos ka lang ba ha? ayos lang ako. Masakit pa ba yung mga sugat mo sa tagiliran? Jerome, mahal mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Alam ko ng dahilan. Alam ko na ginamit mo lang ako para mapalapit sa mga aswang. Ano? Huwag ka mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Tatanggapin ko rin kung hindi mo talaga ako mahal. Maraming salamat pa rin dahil niligtas mo ko sa kanila. Hindi, mali ka ng iniisip. Oo, aaminin ko, nung una yun talaga ang plano ko. Pero hindi ka mahirap mahalin, Leia. Kaya naman nahulog kagad ang loob ko sa'yo. Maniwala ka sa akin, mahal kita. Kahit ang magpakasal ay gagawin ko, mapatunayan ko lang yun. Naniniwala ako sa'yo, Jerome. Lola, mas kinikilabutan pa ako sa kanila kaysa sa mga aswang eh. Ay nako, tumigil ka na nga dyan na po. Maiintindihan mo rin yan paglaki mo. Saglit kaming umuwi sa bahay nila at nagpahinga. Pero pagsapit ng umaga ay umalis din kami. Minabuti namin na umalis na lang sa lugar na yon at magpakalayo-layo. Nabunutan ako ng tinik dahil sa nangyari. Nakakatulog na ako ng maayos, samantalang si Jerome naman ay unti-unti nang nawala ang paglalakad niya ng tulog. Sumama na rin sa amin si Leia. Ilang taon nang lumipas ay nagpakasal sila at ang bunga ng kanilang pagsasama ay ang apo ko sa tuhod na tumulong sa akin para maipadala ang sulat na ito. Hukom, Your Honors, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento at naway maging masagana ang 2026 para sa ating lahat.